Balikan ko yung sinasabi niyo po na JMSU, Joint Marine Seismic Undertaking, na kinwestiyon niyo sa Yes. Korte Suprema, sabi niyo po 2008. Nung time na yon, nagsimula na yung oil exploration, tas saka po ba kayo nag-file ng petition sa Korte Suprema or kagaya nito na pag-uusapan pa lang yung possible joint exploration? Nagkaroon na. 2005 pala nagpirmahan na ang Pilipinas under then President Gloria Arroyo at China na mag-joint exploration sa West Philippine Sea. So nalaman yun later on nung nakuha namin may nagbigay sa akin ng kopya ng agreement. That's what we used to challenge before the Supreme Court. Ngayon, wala pa nag-iisip pa lang sila. So warning pa lang ito. And we will challenge it again before the Supreme Court Kung meron na magtuloy. namang di Oo. pantay na joint exploration with China or any other country na tingin natin dihado ang Pilipinas. Oo. So, hindi lang to issue ng China kasi yan. With any other countries, hindi kayo papayag with a joint exploration because you feel like kaya naman to ng Pilipinas mag-isa. Sagutin muna ng gobyerno ang 2 points namin bago kami niya na makumbinsi. 2012 ba ito? Sinabi sa privilege speech ko. 1996 pa ang PNOCEC na yan. 50 years ago pa yan. Hanggang ngayon, di marunong yan. Dapat doon natin ginastos. Kung ang 197 billion na nawawala sa flood control taon-taon ay binuhos mo doon, di magaling na tayo ngayon dyan, kaya na natin pala. So ngayon, kung meron mang joint exploration para sa amin, siguro ganito yon. Dapat directly owned ng gobyerno ang project na yan. Kung gustong may tumulong, financial or technical assistance, siguro pwedeng i-consider. Pero matagal na kami nagsasabi na dapat Filipino-owned naman yung or at least 60% Filipino-owned yung kumpanya. Kasi tingnan mo ang kinita sa Malampaya, citing Malampaya kasi yun na yun, Shell at Chevron. 45% ang share ng Shell. 45% ang Chevron. 10% ang gobyerno. Saan? Lugi tayo niyan, di ba? Pangalawa, 9 billion dollars ang kinita sa Malampaya. Ang share natin diyan it was 1.9 billion dollars lang. Pati pala income tax ng mga kumpanyang ito gobyerno natin ang nagbabayad, lugi talaga tayo diyan. So dito naman pag matihado na naman tayo kasi foreign owned corporation na naman yung kadil natin. Baka naman maisahan na naman tayo ulit muli katulad ng nangyari doon sa hindi lang sa Malampaya kundi dito sa joint exploration with China noong 2008. Lalo na ngayon, nasabi ko nga, ang China, may particular lang na emphasis sa China kasi may karanasan tayo na nilalapastangan ang ating sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Kaya the more reason na nangamba kami. Balikan ko lang yung joint marina. Kasi 3 years na pala siya. Nung nag-file kami sa Korte Suprema ng 2008, hininto yun ni Gloria Arroyo. Hindi niya na tinuloy yung JMSU. Pero yung 3 years na yon, doon tingin ko nakita ng China ang oil resources sa West Philippine Sea. Kaya naging aggressive siya after that. Talagang naging very aggressive siya na pumasok doon kasi nakita niya na naggrabe pala ang resources dito. So parang ano naman yung nakita natin? Wala. Di ba? Ano bang sinasabi ng gobyerno na nakita natin doon? Wala. So nangangamba talaga kami ng pag maulit na naman yung JMSU, dehado na naman tayo and we're left with nothing after the joint exploration. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.